Isa pa pong usapin ng diversion, okay? Sige, pag-usapan natin ito. Sinabi ni Trillanes na magmumula raw sa mga miyembro ng simbahan at civil society groups ang naturang kaso. Dahil daw ito sa maanomalya umanong confidential funds ng bise at iba pang issue sa opisina ng Office of the Vice President. Sinabi rin ni Trillanes posibleng mabunyag ngayong linggo ang mga nakaw o banong yaman ni VP Sara. Nako! Si Trillanes, no? Siya pa talaga ang magdidemanda ng plunder kay VP Sara. Desperado. Ito si Trillanes eh. Di ba siya yung nagsabi, if I'm not mistaken, siya yung nagsabi pagka naging presidente raw to si VP Sara, aalis siya. Ang dami na pong natatakot. Actually, yung mga komunista, takot na takot talaga. Yung mga makakaliwa, yung mga CPP-NPA, yung mga rebelde, natatakot na maging presidente to si VP Sara. Kaya they will do everything. Even yung mga pinklawan eh. Nag-uusap na po sila. Di ba? Makikita nyo naman sa vlogs nila eh. Na aminado sila, malakas talaga si Sara. Unless, ma-disqualify. Kaya nga ginagawa nilang lahat ng paraan, siraan si VP Sara nang sa ganoon ay hindi maging presidente. Ang problema sa ito, mga to, hindi na ba sila natuto na hindi naniniwala ang taong bayan sa kanila? Dahil 3 taon na po nilang ginagawa yan. Lagpas 3 taon na po, 3 taong kalahati na nilang ginagawa. And yet, mahal pa rin ng taong bayan. Mataas pa rin ang trust rating ni VP Sara. Doon pa lang kitang-kita mo na eh. They are doing the same mistake again and again and again. Kaya nga lagi ko sabi, they have to accept the reality. Si VP Sara will be the next president. Gawa na lang nila ng paraan, mapa-impeach nila pag naging presidente, 'di ba? Posible 'yun. Okay, hindi ko po tinuturuan sila. Sabi, "Ba't tinuturuan mo?" Hindi naman sa gano'n. Kaya lang, para lang for discussion purposes, kung talagang desperado sila na hindi maupo si VP Sara, hindi po epektibo yung paninira kay Sara. Hindi na po sila talaga nagsasucceed eh. Oh, tapos ngayon po si Trillanes pa. Irrelevant 'yan. Meron pa bang naniniwala kay Trillanes? Sa totoo lang. Dalawa lang ang naniniwala kay Trillanes, yung bayad o may sayad. Sabi nga nila. Or, yun lang, pinklawan or adik. Wala nang naniniwala diyan kay Trillanes. Ang Ombudsman kasi at ang Anti-Money Laundering Council, meron silang Memorandum of Agreement na pwede silang magbigay ng flag transactions. Yun na ngayon ang magiging tulay para diyan sa pag-expose na yung mga bank accounts. Yan, okay. Ito ngayon ang malaking problema. Dito po delikado si VP Sara. Pag ito ay nireklamo sa ombudsman, kung sa korte to, walang panalo to si Trillanes. Walang panalo, walang kapanapanalo to. There is no even slight chance. Kunwari, pagdidemanda to si Sara, walang kapanapanalo. Okay? Pag dumating ang panahon na ididemanda si Sara, walang kapanapanalo. Kasi wala talagang ebidensya. Obviously, paninira lang. Kaya lang iba pong story sa ombudsman. Okay? Ang ombudsman po, hawak ni Bongbong Marcos. At marami nga nagsasabi, itong Remulla Brothers, ito na ang nagpapatakbo sa Pilipinas. Si Lisa, konektado kay Martin at saka sa Remulla Brothers. Si Bongbong, pangalan na lang. Title na lang. Tagasunod na lang. Makikita nyo naman eh. Diba? Pag nagsalita si Bongbong, parang wala siyang alam. Kaya nga hindi na siya pinahaharap sa media. Controlled. Laging nilalagay nila si Bongbong Marcos sa controlled environment. Wala siyang alam. Basta si Bongbong Marcos nasa happy place, yung kanyang paboritong bisyo nagagawa niya,
Di umano, okay na siya do'n, 'di ba? So, ano ang aasahan mo kay Boying, 'di ba? Wag tayong mag-ano, wag tayong maglokohan dito. This is public knowledge. Wala tayong aasahan kay Boying. So, 'pag kinasuhan talaga 'to sa ombudsman at dinesisyonan ito ni Boying, delikado. Dito po delikado talaga si VP Sara. Ito sa tingin ko, mas may problema si VP Sara kaysa sa impeachment. Dahil sa impeachment, marami pong utak ang magsasalita. Sa ombudsman, si Boying lang. Na yan, makikita nyo, bilyon-bilyon ang ninakaw ni Sara Duterte. Kasi di naman negosyante yan o kung ano man eh. So doon lang po yan sa gobyerno. Dito, mali ka naman doon, Trillanes. Kasi bilyon-bilyon daw si Sara Duterte. Una, meron ba siyang bilyon? Okay, yun ang unang tanong doon eh. Eh di patunayan mo. Okay? Ngayon, kung wala kang patunay, don't try to be relevant. Kasi hindi ka nga nanalo eh. Hindi mo na nga kaya makabalik ng senator. Natsambahan mo lang yung tao before. Nagulat mo dun sa kudita-kudita mo, duwag ka naman, sumuko ka naman. So ngayon alam ng tao na supot ka na. Okay? Nagulat mo lang no, pero ngayon kita mo pati mayor hindi ka manalo. Tatry lang tong maging relevant eh. Pero yung sinasabi niya na patungkol sa wala, saan niya nakuha yan? Wala namang negosyo yan. Tatandaan po natin, ang lolo po ni Sara, politiko na. At si PRRD, ang tagal ng politiko. At si Sara, ang tagal na ring politiko. In short, naman, wag tayong maglokohan. Kahit papaano, meron din namang naipon yan. 'Di ba? Ano ba namang gasino magkaroon ka ng negosyo? Yung vlogger nga may pera, nakakapagnegosyo eh. Politiko pa. 'Di ba? Asan ba utak nito? Kaya lang kasi ibang usapin yung bilyon-bilyon. Pero madali kasi magsalita ng bilyon-bilyon. Wala naman siyang ebidensya. Pinipilit nila yung bank account. Nasa batas po yun, may bank secrecy law tayo. 'Di ba? Ito po hindi itinatago. Kaya lang ito ay purely harassment kay yung mga pambibintang ni Trillanes is just harassment. Halatang-halata. Parang yung gustong imbestigahan yung Dolomite. Bakit nasa flood control tayo Dolomite? It's just harassment. 'Di ba? Hindi ito katulad nung kay Bongbong Marcos na dapat siya magpa-drug test. Kasi yung kay Bongbong talaga, meron talagang nagsalita. Nakita mismo, alam niya mismo, kapatid niya mismo na addict siya. Hindi yun harassment. Realidad po yun. Magkaiba po yun. Hawa.